Mga kapatid, kung ang iyong kasikatan, katanyagan, kayamanan ang makapa-impyerno sa iyo, mas maganda pang maging simple kang tao. Alam mo kung bakit? Kung yan lamang mga bagay ang magpapalayo sa iyo sa Panginoon, ang landas na magpapunta ka para sa impyerno, mas maganda pa maging simpleng tao ka na naglilingkod ka ng tapat sa Kanya. Minsan mga pangarap, yun minsan ang nagpapalayo sa atin sa presensya ng ating Panginoon. May minsan kapag wala tayong trabaho, gusto natin makatapos ng pag-aaral, bali iyak-iyak tayo manghingi ng pabor. Pero kapag nakamit na natin yung ating mga pangarap, may minsan yun ang nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Nangihina na tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Kapag professional na tayo, naging teacher na tayo, naging pulis na tayo, naging engineer na tayo, abogado ba tayo, anong mga pangarap natin sa buhay na nangyari na, natanggap na natin. May minsan yun ang nagiging ugat para lumihis ka sa ating Panginoon, para lumayo ka sa ating Panginoon, para iwanan mo ang ating Panginoon. Sa panahon na walang-wala ka, nanghingi ka sa Panginoon, binigyan ka ng Panginoon. Maraming blessing na dumating sa iyo. Pero nung marami ka ng blessing na natanggap, nakalimutan mo na si Lord. Yan ang kadalasan ngayon sa mga tao. Mga kapatid, tandaan po natin, ang lahat ng yan, ang lahat ng ating kasikatan, kayamanan o pagiging profesional sa mundong ito, wala po yung kabuluhan sa harapan ng ating Panginoon. Pagdating ng araw, hindi po yan maibabayad natin sa Panginoon para malangit tayo. Yan wala pong kabuluhan sa harapan ng Panginoon, yung lahat ng yan. Makamit mo man ang buong mundo, ang kaligayahan dito sa sanlibutan, kung wala naman si Kristo sa puso't isipan mo, doon kay tatapon sa dagat-dagatang apoy pagdating ng araw. Kaya maraming ang nagsasabi na darating ang panahon na maraming nagsasabi sa Panginoon, Panginoon, nagpapalayas kami ng mga masamang espiritu, nagpupuri kami sa iyo dati, malakas ako magsigaw ng praise the Lord, hallelujah, malakas ako magpuri sa iyo Panginoon, kahit saan mga gawain Panginoon, talagang nandun ako. Ngayon ang sasabihin ng Panginoon sa atin, umalis ka makasalanan. Diba? Napakasakit nun para sa atin. Kung pagdating ng panahon, hindi na tayo kilala ng ating Panginoon. Kaya naglingkod tayo sa Panginoon, lubos-lubosin na natin yung paglilingkod natin sa Panginoon. Yung ating pagkikipagtipan sa Panginoon, yung hanggang may hininga tayo, maglilingkod tayo, magpupuri tayo sa Kanya. Ano man ang mangyari, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Ano man mangyari sa buhay ko, maglilingkod pa rin ako sa iyo, Panginoon. O ano pa man ang mangyari sa buhay ko, pupurihin pa rin kita, sasambahin pa rin kita, susunod pa rin ako sa iyo. Mga kapatid, alalahanin po natin ang Panginoon. Pag wala sa buhay natin, kawawa tayo. Okay lang sa Panginoon kung wala tayo sa Kanya, walang mawala sa Panginoon. Pero kung si Lord ang wala sa buhay natin, kawawa tayo. May kalalagyan tayo doon sa impyerno. Hindi po isi-isi papunta doon sa langit. Kaya kung ngayon, paisi-isi lang yung paglilingkod mo sa Panginoon, walang makakarating doon sa langit. Naisitugit lang yung kanyang paglilingkod, pagsunod sa harapan ng ating Panginoon. Kundi buong puso, ibigay natin sa Panginoon para maparangalan natin siya, mapapurihan at matuwa ang Panginoon sa atin. Nalulungkot ang Panginoon kapag tayo gumagawa ng mga hindi nayon sa kanyang kalooban, kasi pagdating ng araw, pagdating ng kanyang oras, sa pagdating ng kanyang hukom, wala na pong awa-awa doon si Lord. Magkita mo talagang galit na galit si Lord. Kung ngayon parang sa palagay natin, napakabait ng Lord, unlimited yung kanyang pagpatawad sa atin, pero pagdating ng araw, walang pakialam si Lord. Maimpyerno ka. Kung dito ka sa akin, sumunod ka sa akin, dito ka sa akin sa langit. Pero kung taliwas ka sa aking mga utos, dyan ka sa dagat-dagatang apoy. Kaya mga kapatid, ito na ang panahon. Ang kaligtasan, kaya nang sinabi ko, hindi na may pagpabukas pa. Kung ngayon gusto mong maligtas, maglingkod ka ngayon. Huwag mo nang ipagpabukas pa. Kasi ang bukas natin, hindi natin alam. Baka mamaya, kalawa, bukas, wala na tayo. Pagtulog natin mamaya, kinabukasan, hindi na tayo magising. Patay na tayo. Tapos, ang sentensya natin dito sa mundo. Maghihintay lang tayo ng paghuhukom ni Kristo doon sa impyerno. Kaya mga kapatid, nakapakinig ka sa video na ito, kung napakinggan mo, wake up na tayo, bumangon na tayo, magising na tayo sa katotohanan.
maglingkod na tayo ng lubusan sa ating Panginoon para once na anuman mangyari sa atin, anytime, ligtas tayo at doon tayo mapunta sa trono ni Jesus doon sa langit.